Amen. Nag-iso ba tayo kapit sa... Kaya po ang napakinggan natin more about sa salvation. Pero ngayon po ang mapakinggan natin about blessings po. Kaya nakaka-excited po. So, bago po ako magbasa, gusto ko pong tumayo po tayo para po sa ating naging panalangin. Mama namin nasa langit, Panginoon, ikaw po ang aming sinasamba, Panginoon, sa oras ito, Panginoon. Panginoon, hinihingi ko po, Panginoon, ng anointing, Panginoon, ng Holy Spirit, ng infilling ng Holy Spirit, Panginoon. Pero, Panginoon, ako'y nanginginig, Panginoon, kayo po ang magkaroon ng power sa aming sarili, Panginoon. Na ikaw lang ang pamahayag, Panginoon, at aming kapatiran, Panginoon, ikaw magpaliwanag sa kanila ng iyong salita, Panginoon. Panginoon, sumasama po kayo magkinig sa inyong salita, tuwag sa madalangin namin sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Ang ating pong ang verse po ng salita ng Panginoon matatagpuan po sa 2 Corinthians 9:7. Sabi po, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ayan po. Maraming po tayo mga po. So, pag po ako nag-preach, gusto ko po talaga himay-himayin po yung mga salita ng Lord. So, kaya po ang ibabahagi ko po sa inyo about sa pagpapala. Kasi po, nung nakarang linggo, mayroon pong isa palang samahan sa simbahan na hindi na naniniwala sa pagbibigay ng ikapo, sa pagbibigay ng salapi. Sabi nila, nasa Old Testament lang daw po ito, wala sa New Testament. Pero alam natin na ang Panginoong Diyos, dumating siya dito para ganapin ang sulat ng mga propeta, ang mga kautusan, hindi para wasakin ng mga propeta. So makikita natin na ang verse pong ito ay may kinalaman po sa ating buhay upang malakaran po natin ang salita niya. So, ang sinasabi po rito sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ng ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ayan po. So, ang ating pong isa-isa ng salita, dito po tayo, ang ating namumuno dito ay ating Panginoong Hesus, di po ba? So, sinabi dito, ang bawat isa, tayo yung mga followers niya. Kaya kabilang tayo sa verse na to, na kailangan sumunod tayo. So, sa isang, mapapansin natin, sa isang samahan ng mga sindikato, meron silang mga tinatawag na kabilang sila. Meron silang ginagampanan, di po ba? Yung isa, para nila mapasok yung isang mall, isang restaurant, isang bangko, meron sila sa sarili nilang mga aktibidad o meron sila kanilang mga gano'n. So, meron silang mga gawa sa bawat isa para makuha nila yung perang kanilang nais-kunin. So, sa ating buhay Kristiyano, binibigyan tayo ng Panginoong Hesus bibigyan tayo ng gawain natin sa isa't isa para magkaroon tayo ng pagpapala, magkaroon tayo ng pera, di po ba? So, ito po yung sinasabi ng Panginoon, ang bawat isa sa atin, kailangan makilahok sa ganitong gawain, sa ganitong katulad yung sinabi sa 2 Corinthians, sa kanyang salita, makilahok tayo sa pagbibigay. So, ang pagkakaiba lang ng isang robbery saka ng isang Christian, ang namumuno sa isang robbery, namumuno sa kanila yung mga spirit ng ng Satan, mga taksadong tactics yan eh. Kumbaga na kanila, hatred. So, sa ating Kristiyano, nandyan yung muna sa ating Panginoong Hesus. Ang alam natin ng Panginoong Hesus, love ang nandyan. So, kailangan makita sa atin, sa gawain natin, kailangan makita sa pagbibigay, kailangan makita sa atin ng Diyos, yung love. So, kaya sinabi dito, ang bawat isa, tayo yun, ay dapat magbigay ng ayon sa sariling pasyon, maluwag sa loob at hindi napipilitan. Ito po yung tinatawag na love. Kailangan pag nagbibigay tayo, hindi basta napipilitan. Sinabi lang ni kapatid, dapat magbigay ka ng 10, pero wala naman sa loob mo, hindi na love yan. Kumbaga napipilitan ka lang, hindi dahil nung gusto ng Panginoon, nakikinig ka lang sa katabi mo. Di ba? Parang gano'n. So, anak, mayroon po akong tanong dito, mga kapatid, na ang nakikita ba ng ating Panginoon ay yung ating money? Hindi po. Sinabi ko kanina, nakikita natin Panginoon yung love. So, tayo nga, nagbibigay sa Panginoon ng ating mga problema, mga alalahanin, at yung mga sickness natin, pinapagaling tayo. Kasi bakit ibibigay natin sa Panginoon? So, ang inihingi po ng Panginoon yung ating obedience. Ang sinabi niya sa kanyang salita na ibigay mo yung about isa ay dapat magbigay. So, kailangan makita sa atin na yung ating surrendering ng ating sarili sa Panginoon sa kanyang salita. Diba? So, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob.
Ayan po, dyan po nakikita natin din yung ibig ng Diyos. Kumbaga, hindi naman dito sinabi na ang bawat isa dapat magbigay na ayon sa sariling pasya. Nakikita natin dito, sariling pasya. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo nakatingin sa Diyos. Kung sarili lang natin kaya nabibigay tayo. Nanging ibabaw pa rin dito yung yung Diyos. Kaya tayo nagbibigay sa sariling pasya dahil yun ang ibig ng Diyos. Di ba? So, yun po yung natin na alalahanin natin dito na pumunta rito sa lupa si Jesus Christ upang ipaliwanag na po at ganapin yung mga kautusan sapagkat si Jesus Christ po yung may authority sa mga kautusan. So, makikita, bigyan ko lang po ng kaunting kwento sapagkat mahilig po ako kwento. Pero kaunti lang po. So, alam po natin, noong Old Testament, puro yan talaga Panginoon. Noong Old Testament po talaga, ang karamihan kinikita ng mga karaniwang kabuhayan ng mga tao dati, mga magtatanim, magsasaka. So, purihin ang Panginoon sapagkat sinabi niya dito, maluwag sa loob. So, papayag ba kayo na kung mararanasan yung noon na nangyayari ngayon na dati ang binibigay ng mga Israelita, magpapasanan sila ng ito, sa sakong saging. So, purihin ang Panginoon sapagkat ngayon, minadali niya, pira na po yung inon sa atin, magaan-ganan ang ibigay sa Panginoon. Hindi na tayo magpapasa ng parihan ng Panginoon. Dala ng mga hayop. So, ang gusto lang po ng Panginoon na Ang kabang bigas. kaya tayo nagbibigay, nakita po talaga niya yung katulad ng pong babaeng baloy na nag-short ko nung nakaraan na walang-wala na po siya na na pera, di ba? Dalawang pusing. Ang Panginoon nakakapo sa tabi. Titingnan niya talaga yung mga nagbibigay. So, nakita niya yung mga mayayaman. Dati ang uso yung mga wala pa sa tapil puro mapila. Malalaking tunog niyan. Pero yung babaeng balo, dalawang kusing lang baka 5 lutang sa atin mag-adyon. Pero yun ang nakita ng Panginoong Hesus. So, bakit po ba? Ang tinitingnan pala ng Panginoon ay hindi yung binigay natin. Ang nakita pa yung natira sa atin. Natira. Ang babaeng balo, di man sinabi ng Panginoon, huwag ka na magbigay. So, maliit naman yan So, bakit hindi sinabihan siya ng Panginoon? Ang gusto ng Panginoon talaga ay makita sa kanyang puso na handa siya magpasakos sa salita ng Panginoon na hindi siya napipilitan, hindi may kusang pagkakaloob siya, maluwag yung loob niya. Hindi siya umaasa sa sarili niya, sarili niyang lakas, kundi umaasa sa darating na blessing, di ba? So, yan po yung isang paraan po, yung pag-tithe offering, isa po yung paraan upang ma-praise po natin ang ating Panginoon. Isa po ang pagkilala natin sa Kanya bilang King over our lives po, di po ba? So bakit pa nagbibigay? Yung nangyari po na kita nyo si Lapu-Lapu ni Magellan, di ba? So bakit pinatay ni Lapu-Lapu si Magellan? So kasi si Lapu-Lapu, gusto ni Magellan na magbayad siya ng tax sa King of Spain. Kasi si Lapu-Lapu naman, sabi ni Lapu-Lapu, hindi ako papayag na maging hari ng Spain. Hindi ko pwedeng pinalala na maging hari ko ang hari ng Spain. Kaya naglaban sila. So, ibig sabihin nito, ang pagbibigay po pala, ito po ay kumakatawan sa may kinikilala kang hari. Diba? Sinasabi nito sa verse nito na ang bawat isa ay dapat magbigay ng ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Kung sinusunod mo to, sinusunod pala ang utos ng Panginoon. Kinikilala mo siyang hari ng iyong buhay. Di ba? Amen. So, ang pagbibigay ng tithe offering ay pagpapakilala ng Diyos ay ang hari ng ating buhay. That's why na ibibigay natin yung ating tribute sa Panginoon para sa tax ng ating sarili. Panginoon, hindi lamang sa practical to sa ating gawain sa simbahan, kundi ito po isang it is personal gesture to submission to the kingship of Jesus Lord to our life. Kaya nagbabayad ng buwis, meron tatanungin po kayo, lahat po ba na naranasan nyo, napuntahan yung basa, mayroon po bang mga taxi po ba? So, ganun po sa kingdom. Ito po yung ating sarili. Kailangan nating magbigay sa Panginoon para po sa pagkapasakop sa Kanya. So, tayo nga nung worldly tayo. Alam po ba nyo yung mapadaan lang sa isang iskinita? Hingan ka ng putong, di ba? Tax. So, sino yung manginginom dati dito? Alam mo Amen! Ganon, bibigay tayo sa ito pinibigay natin sa Panginoon, hindi na sa world, kumbaga,
masaya tayo nagbibigay pagkat yung ating sarili, yung ating pinagkakitaan, magagamit ni Lord yan. Dahil ang alam natin ang Lord, isa po siyang dakilang Kuya. pastor, di ko ba? Kuya, dali. Kuya. Ang dakilang pastor, sabi nga ng Panginoong Isus, sabi niya doon sa John 10:17, ako ang dakilang pastor, kusa akong binibigay ang aking buhay at may kapangyarihan akong kunin itong muli. So kusa natin binibigay ang ating tithes at may kapangyarihan tayong kunin ang blessings na parating para sa atin. Amen. So gusto kong sabihin nyo sa ating Panginoon na isang motto ko ang hari ng aking buhay ay si Kristo. Kaya magbibigay ako ng may pag-ibig. Ang hari ng aking buhay ay si Kristo, kaya magbibigay ako ng may pag-ibig. Amen. Tayo po tayo. Magbigay po tayo.